Samantala, puspusan ang hakbang ng mga otoridad para maibsan ang epekto ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge, lalo na pagdating sa kalakalan. Kaugnay niya, nanawagan ng Office of the Civil Defense na imbestigahan ang umano'y pagtaas ng air at cargo fare sa gitna ng limitasyon sa pagdaan sa San Juanico Rehabilitation. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita, live. Isaiah. Joshua, state of calamity sa buong Eastern Visayas. Yan ang inirekomenda ng NDRMC na ideklara ni Pangulong Ferdinand Para masolusyonan ang mahabang traffic flow papasok ng San Juanico Bridge, bubuksan na sa susunod na linggo ang Amandayehan Port. Ito ay para magbigay ng alternatibong ruta sa mga malalaking sasakyan na di pinapayagang pumasok ng tulay. Itong Amandayehan Port, ito po yung gagamitin natin for those trucks na papasok intended for summer, such as construction materials, yung mga medicines, essential items, and even fuel. Kasi medyo tumataas na rin po yung fuel natin dito sa summer side. Malaking tulong ito dahil kapag ito ay nabuksan na, magiging 15 to 20 minutes na lang ang biyahe mula Samar to Tacloban, Leyte and vice versa. Malayo ito kung ikukumpara sa 13 oras mula Calbayog, Samar hanggang Ormoc, Leyte. Since 20 minutes lang po yung trip, 20 to 30 minutes yung trip, kahit restricted po tayo sa daylight operations, multiple trips po tayo. So, tinitignan po namin na makaambag ito ng around 400 trucks to 600 trucks per day. Habang sa susunod na linggo naman, magbubukas ang bagong jeepney terminal sa Barangay Santa Rita sa Samar. Ito ang magsisilbing hintayan ng mga pasahero na sasakay sa libreng sakay ng pamahalaan patawid ng San Juanico Bridge. Ang purpose po nito ay hindi po tayo doon sa malapit sa may San Juanico Bridge na kung saan nagkakaroon ng build up ng pasahero. Kawawa po. So binigyan po yan ng aksyon na kung saan yung ating mga pasahero ay mabigyan sila ng magandang lugar. 1,400 trucks kada araw ang dumadaan sa San Juanico Bridge. Kaya sinisikap ng Office of Civil Defense o OCD na magtayo pa ng karagdagang port sa Samar at Leyte. Kasama ang OCD at PNP, eksklusibong nakita ng PTV News ang kasalukuyang sitwasyon ng tulay. Kasama ang Office of Civil Defense at ang PNP, pupuntahan natin mismo ang ilalim ng San Juanico Bridge upang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon ng tulay. Mula sa port, bumiyay kami ng halos 10 minuto upang malapitan mismo ang ilalim ng tulay. Mula sa katubigan, matatanaw ang ganda ng San Juanico Bridge. Pero sa unti-unti naming paglapit dito, nakita namin kung gaano kahalaga na dapat na itong ayusin. Napansin namin na may ilang sira na sa ilalim ng San Juanico Bridge. Ito yung poste sa ilalim ng San Juanico Bridge. Kung makikita nyo, matibay pa, mukha pang matibay at makapal pa yung poste. Pero naniniwala ang pamahalaan dahil nga sa ilang dekada na itong nakatayo, kailangan na itong ayusin. Ayon sa DPWH, 35% original strength na lang ang natitira sa tulay. Dahil sa epekto sa ekonomiya ng San Juanico Bridge Rehabilitation, nire-rekomenda na ng NDRRMC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim ang buong Region 8 sa state of calamity. Makatutulong ito para mas mapabilis ang pagsasaayos ng tulay. Kasalukuyan naman ang nasa ilalim ng state of emergency ang probinsya ng Samar at Tacloban, Leyte. Joshua, andito ako ngayon sa kalsadang bahagi ng Samar. Itong nakikita yung kalsada, isa ito sa mga dinadaanan patungo sa San Juanico Bridge. Pero hanggang sa mga oras na ito, kung makikita mo Joshua, halos walang mga sasakyan na dumadaan. Pero kadalasan, dahil nga sa rehabilitasyon, ito yung madalas na napupuno ng mga sasakyan o ng traffic. Pero dahil nga sa effort na rin o sinasagawang ng effort ng PNP at maging ng OCD, maayos silang namamando na sa ngayon ang daloy ng trapiko dito. Isa rin sa binabantayan ngayon ng DILG, Joshua, yung pagtaas ng presyo ng bilihin sa Samar at maging sa Leyte. Dahil nga apektado ang pagdating ng mga kalakal o ng mga pagkain sa bawat mga probinsya nang dahil na rin yan sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Kahapon din kausap natin yung OCD, isa rin sa inire-report nila ay yung mataas na singil na pamasahe sa mga cargo vessel at sa mga pasaherong sumasakay ng RoRo. Kaya isa rin yan sa mga imbestigahan ng Office of Civil Defense. At yung muna ang pinakahuling balita mula dito sa Samar, balik muna sa Joshua.
Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.